Pakilala ka muna, bro. Okay, magandang hapon sa ating lahat, lalo kay Brother Jando na binigyan tayo ng pagkakataon upang makapagtanong patungkol sa ating, of course, sa ating pong mga pananampalataya, yung pagiging pagkakaibahan ito bilang ako ay Apostolic, si Brother Jando naman ay kumakatawan sa Katolisismo. So, yun, sa pagkakataon ito, bibigyan ng pagkakataon na magtanong. So, yun po, maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay, Brother Jando, go ahead po. Okay, thank you sa iyo, Brother Lek. So, ano yung mga gustong itanong mo, bro? Yung may kinalaman sa pananampalatayang Katoliko na labis mong tinututulan. Okay, aminin ko na sa'yo dito, unahin muna natin dito sa sa mga practices, kung okay lang sa'yo. Okay. Kasi kaya ako tumututol kasi naniniwala ako na kinakailangan talagang pagdating talaga sa turo ay kinakailangan ito ay nababasa since doctrine kasi tayo. At may kinalaman yung ating mga practices, sarili, personal, doon sa ating turo. Katulad na sinabi ng Biblia sa 1 Timothy chapter 4:16, mag-iingat tayo sa ating sarili and sa ating doctrine. Dahil sa paggawa natin, ililigtas natin ang sarili, pati yung nagsisipakinig sa atin. Okay, bro. Okay, sa amin naman sa Katoliko, hindi kailangan basahin letra por letra. Halimbawa, nagtuturo kami na si Apostol Pedro may asawa, pero walang letra por letra si Apostol Pedro may asawa. Maintindihan lang. Kasi sa talatang sinasabi, meron siyang biyenan. Dahil may nakasulat na meron siyang biyenan, nauunawaan na may asawa. Kahit walang letra por letrang may asawa. Yun sa amin eh. Hindi kailangan letra por letra mabasa, hindi kailangan ganun. Kailangan yung diwa nandoon. Hindi mahalaga ang letra por letra. Okay, go ahead, bro. Sa akin din naman, hindi ko naman sinasabing istrikto ako pagdating sa letra por letra eh. As long as no contradiction in the Bible. As long as yung, kahit walang letra por letra, as long as hindi siya kumukontra sa Biblia. Kasi doon lang ako nagkakaroon ng pagtutol kapag yung turo hindi na nga mababasa, kumukontra pa sa Biblia. Yun. Maganda yan. Oo, okay lang kasi hindi letra per letra, basta wag lang kukontra sa Biblia. Yun ang tamang pag-aaral. Oo. Doon tayo magkuha. Kaya hanapin natin ngayon kung bakit may contradiction. Okay, pwede na ba akong mag-umpisa, Brother Jando? Sige, go ahead, bro. Anong gusto mo itanong, bro? Okay, ito sa practices ng mga Catholic na itinuturo. Kasi meron akong before pa, hindi ko alam kung nag-improve na yung turo ninyo, kung nadagdagan, pero before pa, yung mga 90s pa, merong 7 leading doctrine ang Roman Catholic Church. Hindi ko alam kung ano na ngayon pero dati, ang 7 leading doctrine of the Roman Catholic Church, una dyan yung Mariology, lista ko lang Mariology. Ikalawa, celibacy. Ikatlo ay indulgence. Ikaapat ay infant baptism. Ikalima ay purgatory. Ika-anim ay idolatry. Ikapito ay Trinity. Yan yung alam ko noon. Siguro mga 1999 o 2000, mga ganun. Tanong ko lang muna kung yan ba ay bilong pa rin sa mga leading doctrine ninyo, Brother Jando. Wala kaming leading doctrine, bro, na idolatry. Ewan ko kung saan mo nakuha yung idolatry. No? Wala kaming leading doctrine na ganun. Ang pinaka-leading doctrine namin, true church, founded by Jesus Christ. Second, ang Katoliko, ang siyang bumuo ng Biblia. Old and New Testament into one book. Pero yung mga binanggit mo, idolatry, wala kaming ganung turo. Sa Trinity meron?
Trinity, meron naman sa Trinity kasi naniniwala kami na talagang united yung tatlo, hindi man magkaaway yun. Tri-unity, tri, tatlo, unity, nagkakaisa. Naniniwala kami nagkakaisa sila. Wala kaming tulong nag-aaway yung tatlo na yon. Pero matututulan lang yung aral namin yun kung mapatunayan ng kalaban na nag-aaway yung tatlo. So yun yung pinaka, kapag nag-aaway, kailangan nagkakaisa Yun nga, at hindi nag-aaway. o yun nga, tri-unidad, unity. Pag sinabing united, nagkakaisa. Pag nagkakaisa ba, mag-aaway? Hindi. Nagkakaisa nga eh. Kaya nga, Trinity, tatlo sila nagkakaisa. Pag nag-away yun ang ano, yun ang kontra sa turo namin kasi nag-away sila. Pero hanggat walang mapatunayan na nag-aaway yung tatlo, biblical ang Trinity. Okay. Ibig sabihin, ang official doctrine nyo talaga sa Trinity, ano talagang pinaka-official na kahulugan ng Trinity sa mga Romano Katoliko? Hindi lang doon sa nag-aaway. Ano talaga yung official Yun na nga. doctrine nyo sa Trinity? Yun na nga. Trinity. Ibig sabihin, tatlo sila nagkakaisa. Pag binago mo yun, mawawala yung unity. Kaya hindi dapat alisin yung term unity. Yun ang opisya. Kaya nga nabuo yung term Trinity kasi yung tatlo may unity. Okay. Sa follow-up question ko doon, Brother Jando, doon sa unity, yung unity na binabanggit mo, since merong tatlong persona na nag-unite with each other, ito bang tatlong persona to ay ayon sa inyong aral, tatlong parehas na Diyos? Tatlong parehas na Diyos. Hindi parehas na Diyos. Kasi pag sinabi mong parehas, may dalawa na. Dalawang Diyos na. Sa term palang parehas, pagkukumparahin yung dalawa, pareho sila. Di pareho, ibig sabihin, dalawang Diyos. Mali. Para lang ano ba? Isang pamilya. Yan. Isang pamilya. O isang barangay. Pakinggan mo siya parang singular, pero plural ang meaning. Isang barangay, singular, di ba? Singular form. Pero plural ang meaning nun. Isang pamilya, o singular pang pakinggan, pero plural ang meaning nun. Yan na sa amin. Okay. So, kung ito ay nagkakaisa, medyo dadive na ako ng kaunti kasi Sige, go ahead. makalimutan ko tuloy pag nasa ibabaw ako eh. Okay, go ahead. Itong tatlong persona na ito, Brother Jando, ang anak ba na Diyos na makapangyarihan sa lahat ay siya rin yung anak? Ay, hindi. Hindi kami naniniwala sa oneness. Actually, malaki Okay. ang tutol namin sa oneness dahil may panahon nag-uusap ang ama at ang anak. Sa oneness kasi, yung ama siya rin yung anak. Nalala ko yung nakatalakay ako dati Pentecostal oneness. Yung sinabi ng ama, yan ang pinakamamahal kong anak. Ang interpretation na doon, this is my beloved body. Saan this beloved body? Saan kinuha yung this beloved body? Natawa ako doon. Nag-uusap silang dalawa eh. Ama, papariyan ako sa iyo. Kung oneness, sino kausap niya? Sarili niya. Baliw na yun kung ganun. Kasi tama, ang oneness kasi ang ama, siya rin yung anak siya rin yung ama. So, malinaw sa Catholic, iba ang ama, iba ang anak. Yes. Iba ang ama, parang pamilya. Iba yung ama, iba yung ina. Pero isang pamilya sila. Okay, isang pamilya. So ngayon, pagdating naman sa substance, kasi ito, hindi baga ang Trinity ay meron itong nakapaloob pa na aral na tinatawag na co-equal? Yes, co-equal bro. Yes, co-equal. Okay. Kasi walang ibang nakakabasa ng isip ng Diyos kundi Diyos lang. Nalimutan ko lang yung talata eh. Pero nababasa ng Espiritu Santo ang isip ng Diyos. Nababasa niya. Yun namang sa anak naman tsaka yung sa ama, pareho sila, magkapantay sila. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo na nung siya ay mag-anyong alipin, hinubad niya ang kanyang pagkapantay. Hinubad niya ang kanyang pagkapantay. Therefore, pantay talaga. Wala siyang maihuhubad kung hindi sila pantay. Halimbawa, pahubarin ka ng damit, wala ka maihuhubad kung hubad ka na.
So the same din yun. Nang siya mag-anyong alipin, hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Therefore, pantay talaga sila. At nung anyong alipin na siya, sinabi niya, ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin kasi nasa anyong alipin na siya. Yun bro. Okay. So sa madaling sabi, Brother Jando, salamat ano. Ito palang bugtong na anak na isinilang ni Maria ayon sa paniniwala ng mga Romano Katoliko, kabilang ka na rin, ito talaga ay Diyos sa madaling salita, nagkatawang tao. Yes, yun sinabi sa 1:11 at 14. At ang verbo ay Diyos, 14, at nagkatawang tao ang verbo. Kung sa magandang balita pa, at naging tao ang verbo. Yun. So, ibig sabihin, talagang Diyos siya. Nagkatawang tao lang, naganyong alipin lang. Oo. Pero tanong ko lang, Brother Jando, alam mo ba ang salitang word sa Griego? Ano ang Logos, yung oh, logos. yun, oo. Bakit bro? Anong sa logos? Hindi ko kabisado yung Greek ha, kaya wag mo kong tanungin sa Greek. Hindi ako kabisado. Hindi rin ako masyadong maalam sa hindi talaga ako maalam sa Greek, bro. Pero yun lang yung ilang peraso na yun. Pero alam mo naman ang ibig sabihin ng logos, anong kahulugan. Yun lang ang punto ko. Logos nga, ang berbo ng Diyos, salita ng Diyos. Wait lang. Sige, go ahead bro. Oo. Pero yung salitang logos, alam mo ba na ito ay sa mababaw na salin na Tagalog, ito ay panukala or plano. Ay hindi, hindi ako niniwalang plano. Actually, yung sinasabing plano, pag sinabi kasing plano, wala pa siya eh. Halimbawa, nagpaplano kang gumawa ng bahay. Nung nagplano ka, wala ka pa ba? Mali. Si Kristo, hindi pa nagkakatawang tao, existed na. Kaya hindi siya plano. Hindi plano. Mm. Okay. Kasi may mga ibang pagpapaliwanag diyan na ang Diyos, ang verbo ay logos. Sa dictionary niyan, ibang dictionary, ang nakalagay diyan ay plano sa madaling salita, no? Pero pwede ko naman yang ibahagi sa iyo, pwede mo rin akong i-cross diyan para